Totoo, totoo ang sinasabi ng dalawang yun. Grabe pare, kinikilabutan ako. Sabi ko sa'yo, maraming aswang dito eh. Sira. Malayo-layo naman na tayo sa Capiz ah. Baka naman tinatakot na ng dalawang yun ang mga sarili nila. Alam mo naman mga probinsya at probinsyano. Maraming mga pinaniniwala ang pamahiin na kadalasan eh, hindi naman totoo. Kung ako sa'yo, huwag mo na lang takutin yung sarili mo para naman... Teka, anong amoy yun? Naamoy mo yun, pre? Heads up, team. Enemy UAV spotted. Oo nga no. Parang ang lansa. Hinaluan pa ng amoy ng patis. Ang baho. Ha? Narinig mo ba yun, pare? Oo pare. Ngayon mo sabihin hindi totoo may aswang tayo pasahero ngayon sa barkong to, ha? Nagbutil-butil daw bigla noon ang pawis sa noon ni Lolo Pablo. Ayaw niya man daw aminin ay talagang nakaramdam na siya ng takot ng mga sandali yun. Dahil sobrang obvious na ng mga signs na nakikita, naririnig at nararamdaman nila ng mga sandali yun. Tapos bigla pa raw napalingon si Lolo Pablo noon sa likuran nila ni Edison at hindi sinasadya na nahagip ng mata niya ang figura ng isa na namang babae nakatayo sa di kalayuan. Yung babaeng mapula ang mga mata. Yun na naman ulit ang nakita niya. Nakangisi naman ito habang nakatanaw doon sa dalawang babaeng pasahero na dumaan kanina at ngayon ay tumatakbo na palayo. Punyeta! Ha? Oh, bakit ka nagbumura dyan pare? Yung babae, pare! Nakita ko na naman ulit yung babae! Ano? Ha? Nasaan? Nandun, pare! Nakatayo malapit sa may... Ang ina! Nasaan na naman yun? Bigla na namang nawala! Para daw silang naiengkanto ng mga sandaling yun. Kahit si Edison, napakapit ng mahigpit kay Lolo Pablo na akala mo batang nanghihingi ng saklolo. Pero hindi raw itong nagawang sitahin ni Lolo Pablo dahil kahit naman siya ay ganun din ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Sa sobrang takot daw noon ng dalawang magkaibigan ay bigla na lang silang napaantanda at napadasal. Pagkatapos ay inaya niya ng lumipat ng pwesto si Edison. Doon sila nagpunta sa mataong parte ng barko. Para naman kahit papano ay mabawasan ang takot na nararamdaman nilang dalawa. Paring Pablo, dito ka muna saglit ha. Magbabanyo lang ako. Medyo bigla kasing sumakit ang tiyan ko dahil yata sa nervyos. Ganun ba? O siya, sige. Ako na munang bahalang maglinis dito. Bilisan mo ah. Naiwan daw si Lolo Pablo noon sa bandang deck area kung saan meron namang manapanakang mga taong nasa paligid. Nagsimula raw siyang magpulot ng mga iniwang kalat noon ng kanilang mga pasaway na pasahero para libangin ang sarili at kalimutan ang takot na bumalot sa sistema niya hanggang ng mga sandaling yun. Natayo po si Lolo Pablo noon at nagpupulot nga ng mga kung ano-anong kalat sa sahig ng barko. Nang bigla na lang may kumintong isang pares na mga paa sa kanyang harapan. Nanlalaki ang mga matang napatitig pa nga si Lolo Pablo sa mga paang yun. Dahil nakita niyang halos lahat yata ng daliri nito ay puro patay na nabubulok ang mga kuko. Diyos ko po. Walang suot na sapin ang mga paang yun at maputik ang kabuuan ng binti. Kulubot ngunit namumutla rin ang balat nito. Nakala mo yung pagmamay-ari ng isang taong sobra na sa katandaan. Pero ang higit na nakapagpakilabot daw noon kay Lolo Pablo ay ang tila mahaba, basa at malambot na bagay na nakalaw